tayo ay kakawag-kawag dito sa loob ng simbahan, no? Ay napakaganda nitong ating pagpapakita, no? At pagkilala sa presensya ng Diyos sa bawat isa, sa pananatili ng Diyos sa bawat isa, na sabi po natin ay ito ang nakakabuo sa kanyang bayan at ito rin ang nakakapagpatatag ng ating simbahan. Tayo lahat ang bumubuo ng katawang mistiko ni Kristo. At ngayon po ay tayo nasa sa ikatlong linggo na sa panahon ng Kwaresma. Parang napakabilis po ng mga araw na lumilipas. At gayon pa man, ang takbo po ng ating mga pagbasa, lalo tigit po sa napakinggan nating mabuting balita, ay ang paanyaya sa atin ng Panginoon na magsisi at talikdan ang ating mga kasalanan. Noong pong nakaraang Miyerkules ng Abo ay piniliwanag sa atin na sa nalolooban ng panahon ng Kwaresma, mayroon tayong ginagawang mga pagsasakripisyo. No? Hindi lamang po ayuno at abstinensya sa pagkain, kundi sa lahat na nakakapagbigay ng kaluguran sa ating katawan, sa ating kaisipan, sa ating damdamin. Lahat ng ito ay handa nating may sakripisyo para sa gayon ay makagawa tayo ng mabuti sa kapwa. At ito po yung kahulugan ng panawagan ng ating Panginoon na magsisi at talikdan ng ating mga kasalanan. Para po sa ganon, pag tayo ay nakapagsisi, napatawad na tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, ang kasunod po noon ay ang pagpapakita naman natin ng gawang mabuti sa kapwa. Imposible po na makapagpakita tayo ng gawang mabuti sa kapwa kung tayo po mismo sa kanang ating sarili ay napupuno pa ng mga gawang masama or hindi magagandang gawa o yun nga pong tinatawag nating kasalanan. Sa ating po mga pagbasa ngayong araw na ito ay ibinibigay po sa atin doon sa unang pagbasa sa doon po sa aklat ng Genesis, kung saan doon natin kinuha yung ating unang pagbasa, o sa aklat ng Exodo, ay ibinibigay sa atin po doon yung pangyayari na tinawag ng Diyos mula sa nagliliyab na puno si Moises para pangunahan ang kanyang bayan. Kung ating pong susundan ang istorya ng bayang ito na pinili ng Diyos para maging kanyang bayan, na kung saan po ay nakipagtipan ang Diyos sa kanila, dito po makikita natin kung gaano pinahalagahan ng Diyos ang kanyang bayan. Kung paano niya pinakaingatan ang kanyang bayan mula doon sa pagkaalipin sa Ehipto tungo sa kanilang paglaya patungo doon sa lupang pangako. At hindi sila iniwan ng Diyos sa kanilang paglalakbay kapag araw, pinangungunahan sila ng haliging ulap at sa gabi naman ay haliging apoy. Nang ibig sabihin ay ang presensya ng Diyos, ang pananatili ng Diyos ay sumasa kanila. At sila po ay lumagi doon sa ilang ng may 40 taon bago sila nakarating doon sa lupang pangako. Subalit, sumama ang loob ng Diyos sapagkat sa nalolooban po ng 40 taon, namatay na si Moises, may mga iba't iba ng pumalit na mga leader, hindi po kinakitaan ng Diyos ng katapatan sa kanilang ginawang tipanan ang kanyang bayan. Bakit po? Sapagkat sa kanilang pagtigil doon sa ilang, marami sa kanila ang sumamba sa ibang Diyos-Diyosan, marami sa kanila ang tumalikod na sa Diyos, at marami sa kanila ang hindi naniniwala sa pagiging mapagkaloob ng Diyos. In other words po ay naging unfaithful sila, no? Hindi naging matapat sa kanilang sumpaan, doon sa kanilang tipanan. Kung kaya po, nagsugo ang Diyos
na mga propeta para ipaalala sa mga tao ang mga ginawa ng Diyos simula pa nung sila'y palayain mula doon sa kanilang kalipinan sa Ehipto. Laging ang hinahanap ng Diyos ay ang kanyang bayan. Laging gusto ng Diyos na ang kanyang bayan ay makapiling niya, makaniig niya. Kung kaya't ang paanyaya ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan po ng mensahe ng mga propeta ay magbalik loob sa Diyos. Pagsisihan nila, talikdan nila ang mga maling ginagawa nila, ang kanilang mga kasalanan. At ang gusto mangyari ng Diyos ay kapag naangkin na ng Diyos ang kanilang puso at kalooban, magiging mabunga ang kanilang buhay. Gagawa sila ng mabuti sa kapwa. Hindi sila mang-aapi ng kapwa. Hindi sila mang-aaway ng kapwa. Hindi sila gagawa ng mga bagay na makakasira sa karangalan ng kapwa. Ganyan ang nais ng Diyos para sa kanyang bayan. No? Kaya ang kanyang panghikayat ay na mapagsisihan nila at matalikdan ang kanilang mga kasalanan. Walang mabubungang mabuti, no? Kung hindi gagawin ito ng mga tao. Patuloy sila sa paggawa ng masama at ang sabi nga doon ay mapapahamak sila kapag hindi sila nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Mga kapatid, ngayon po mga panahong ito sa ating pong paghahanda sa halalan, nasasaksihan na po natin itong mga kasalanang ito. No? Yung pagsisira ng dignidad, no? Ng mga kapwa, ng mga katunggali. No? Katunggali laban sa katunggali. No? At yun nga po, makikita po natin sa mga social media, ang napakaraming kasamaan. Ano? Sukat ka, isang abogado, hindi mo lubos maiisipan, isang abogadong abogado pa naman siya, na kumakandidato sa Senado, na yun, naalisan siya ng lisensya ng pagiging abogado kasi ang sama ng lumalabas sa kanyang mga bibig. Kaya ang nakalagay doon title ng video ay, tao ba ito o diablo? Kasi ang lumalabas sa kanyang bibig ay parang nanggagaling siya doon sa impyerno dahil sa mga lumalabas na masasamang salita sa kanyang bibig. Kaya nakakalungkot po itong mga ganitong pangyayari. No? At yung mga ganitong pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa, pagmamaltrato sa kapwa at pati ang simbahan, pati ang mga pari, mga leader ng simbahan, kung mapagsalitaan niya ng masama ay gayon na lamang. Parang sinasabi na ito yung kasalanan sa Espiritu Santo na walang kapatawaran. At ang sabi niya, hindi na daw baling masunog ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Anong ibig sabihin nun? Talagang ipinagbili na niya yung kanyang buong pagkatao sa diablo. Nakakalungkot po, no? Ito yung nangyayari sa panahon nating kasalukuyan dito sa ating bansa. Sa pagkalat at pag-unlad ng ating politika, ganito meron tayong nasasaksiyang hindi maganda. Bukod pa po ito sa pagpapakalat ng mga masasamang balita o mga fake news na tinatawag natin, mga balitang walang katotohanan. Kaya kung hindi po tayo magiging instrumento para talikdan ang mga ganitong gawa, para tayo magpakabuti, tayo lamang yung maninindigan para sa kabutihan. Kaya ang gusto ng Diyos ay maangkin ang ating puso at kalooban para sa gayon dumami ang mas magpapatotoo tungkol sa katotohanan. Dumami ang mas magpapakita ng mabuting gawa sa kapwa. Hindi ang pananakit, hindi ang pagtugis sa mga katunggali o sa mga kaaway, kundi ang makita ay ang kababaang loob, ang pagpapakita ng kabutihan. Yan naman talaga ang gusto ng Diyos kung kaya tayo kanyang nilikha, kung kaya tayo nilalang. Na sana dito sa mundong ibabaw, sa ating paglalakbay, ay matuto tayo sa magagandang aral na ibinibigay sa atin ng Diyos. At katulad po sa Ebanghelyo na ating natunghayan, binigyan pa ng tagapangalaga
ng puno ng igos na hindi namumunga, sabi niya, bigyan pa natin ito ng 1 taon. Pag hindi namunga, saka natin putuin. Ang Diyos po, binibigyan tayo ng mahabang panahon, mahabang pagkakataon para ayusin po ang ating mga sarili. At ang gusto po niya, once na maayos natin ang sarili, mapagsisihan natin ang ating mga kasalanan, makapagkumpisal, makapagbagong buhay, ang nais niya po ay na tayo na nananahimik lamang sa mga ganitong sitwasyon. Sana tayo ay maging vocal na rin. Sana tayo magsalita ng katotohanan sa mga taong ito. Sabi nga, maghasik tayo ng binhi ng kabutihan. Para sa gayon ay mas dumami ang mabuti kaysa masama. Alam naman natin sa mga taniman, yun namang masama, nakikipagsiksikan lang. Yung masasamang binhi, masasamang butil, nakikipagsiksikan lang sa mabuti. Dapat mas marami yung mabuting binhi kaysa sa masamang binhi. Sana po ito yung ating hilingin sa ating pagdiriwang ngayon, na matapos tayo makasunod sa paanyaya sa atin ng Diyos na talikdan ang ating mga kasalanan, pagsisihan, magbagong buhay, magpakita, gumawa ng mabuti sa kapwa, may palaganap ito. Matapos po mangyari ito, makikita natin yung kabutihan ng Diyos. Lagi naman ganun. Mamamayani ang kabutihan ng Diyos. So sana po ito yung ating hilingin sa ating pananalangin. Tumayo po tayo, dasalin natin ang sumasampalataya.